Mapagpalang araw po. Nanonood ako kayo sa YouTube, sa Senado. Magkakaroon sila ng desisyon sa Senado kung susulat sila sa ICC sa Netherlands na magkaroon na lang ng house arrest ang dating presidente na si former President Rodrigo Roa Duterte. May kanya-kanyang iboto sila ng yes or no. Pero ipapaliwanag nila bakit sila bumoto ng yes or bumoto sila ng no. Nako, kung tutusin dapat hindi na pinag-uusapan kung yes or no ang gusto mo. Kundi bumoto ko na lang pero wala nang paliwanag. Pero hindi po yun ang nangyari. Iniling ni Senador Subiri, SP Senate President Soto, so wala naman tumutol. So ibig sabihin, kung walang tumutol, pwede nilang ipaliwanag yung kanilang sarili. Bakit sila bumoto ng yes o bumoto ng no. Pakinggan po natin yung Senator Risa Hontiveros. Ano po? Pakinggan natin. Senator Salamat po, Mr. President. Mr. President, ginagalang kong mga kasama. With due respect sa mga may akda at taga-suporta ng resolusyong ito, nakatayo po ako dito para ipaliwanag yung aking boto ng no. Una po, sang-ayon ako na ang humanitarian considerations ay essential na bahagi ng hustisya. At tama ang dapat makoncern tayo sa general welfare at dignidad ng lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa, ng lahat ng ating mga nakatatanda, at ng lahat ng mga persons deprived of liberty. Pero Mr. President, hindi tayo nagdi-deal sa sufficient facts. Wala pong indikasyon na ang ICC ay nagpapabaya sa pagbantay sa kalusugan at kagalingan ng mga taong nasa kustodiya nila. May panayam rin po, ilang araw ang nakalilipas, kung saan sinabi ng pamilya ni former President Rodrigo Duterte na he is well, even jolly, at kaya pa ngang makipag-usap tungkol sa maraming topic, kasama ang politika, flood control, at love life. Ang panawagan para ang gobyerno ay mag-advocate para sa interim release o house arrest ni former President Duterte, maaring nakakouch sa humanitarian terms. Pero nagmumukha rin isa pang halimbawa ng ating gobyerno na nagbibigay ng special treatment sa isang makapangyarihang individual. Tila ba'y isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino, pero malambot sa iilang may kapangyarihan. Kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw, pwedeng kulong agad at di makapagpiyansa. Pero dito, gobyerno mismo ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen. Totoo po na ang International Criminal Court mismo ay nakapag-grant ng interim release sa iilang exceptional circumstances. Pero pantay na importante, ang ICC ay nag-deny ng mga ganitong request kapag ang interes ng hustisya at accountability ay hinihingi ito. Alalahanin po natin na ang mga international courts ay nakapag-deal na sa maraming aging prisoners. Ratko Mladic,
and Radovan Karadzic, both convicted for genocide and crimes against humanity, continued to serve their sentences well into old age. And in fact, just this year, Mr. Mladic asked to be released on humanitarian grounds, claiming that he only had a few months to live. The court still denied him, ruling that his medical condition did not meet the threshold of an acute terminal illness that would justify release. Their continued detention was not seen as inhumane because their crimes were too grave, too devastating to entire communities. Totoo naman, si dating Presidente Duterte ay hindi convicted. He stands accused na lamang. Pero kahit sa kaso ng mga accused persons, nagpakita ang ICC ng pag-iingat. Laurent Gbagbo, the former president of Cote d'Ivoire, was denied interim release precisely because the vast network of supporters he commanded, which posed a risk to victims, witnesses, and to the integrity of the proceedings. Eventually, Gbagbo was acquitted. His day in court came, and he walked free, not because of an early release or house arrest, but because of a judgment. Si dating Presidente Duterte din ay pwede pang umasa sa ganoon. But the path there is through trial, not through early release or house arrest. Kung tunay ngang may sakit ang dating Pangulo, hindi ba't ang solusyon ay dalhin sila sa ospital sa The Hague, Netherlands, habang binibigyan ng angkop na tulong at suporta mula sa Philippine Embassy doon? Mga kasama, ang mga atrocities ng tinatawag na war on drugs ay hindi mga guni-guni lamang. Sila ay mga winasak na buhay ng libo-libong mga mahihirap na Pilipino. Sila ay mga hiyaw ng mga nanay at tatay na ang mga anak kailanman ay hindi na umuwi. Sila ay mga walang markang libingan at yung kultura ng impunity na hanggang ngayon nagmumulto sa ating lipunan. Hanggang sa araw na ito, yang mga pamilya ng mga biktima ay nagdedemand pa rin ng hustisya, katotohanan at accountability, habang patuloy din silang natatakot para sa kanilang mga buhay. Samantalang dito po tayo, nagsusulong ng humanitarian considerations para sa individual na mismong akusado ng mga krimen laban sa kanila at laban sa humanity. Noong 2016, sinabi ni Presidente Duterte na wala siyang pakialam sa human rights. At kahit iutos pa ang pagpatay, walang makakaaresto sa kanya. Immune siya dahil matanda na siya pagkatapos ng termino. Sabi niya, wala silang laban. Tama ba si Presidente Duterte? Ang resolusyong ito ang magiging sagot ng Senado sa tanong na iyan. Alang-alang sa pagrespeto sa hustisya, fairness, at alaala nung ang mga buhay nila ay ninakaw at binasa. Ipagpaumanin niyo po, Mr. President at mga kasama, hindi ko po in good conscience masuportahan ang resolusyong ito. Bumoboto po ako ng no. Salamat po, Mr. President. So, maliwanag po yun kay Senator Risa Hontiveros. May tatlo siyang ginamit na halimbawa. Yung dalawa, hanggang ngayon, nagsisilbi pa sila sa kanilang sentisya sa kabila ng sila'y matanda. Pero yung isa, matanda na, humingi pa ng interim
hindi pinagbigyan, pero nakalaya siyang malaya dahil inu, ah, dumaan sa proper hearing. At ang resulta, sige, umuwi ka na. Kaya sabi ni Senator, lumakad siyang malaya, papalabas ng kulungan. Itong pinag-uusapan wala pa namang naganap na hearing Anong lagi sinasabi? Hindi ko pa kaya umarap sa hearing. Paano naman yung kaya for me kung ako, boboto ko, no rin Ay ako na lang siya ron. Kumpleto naman dun may doktor, masarap ang pagkain, maayos ang bilangguan. Kasi dito nung siya nakaupo rito walang hustisya sa mga biktima niya Human right, hindi niya nire-respeto. Hindi niya ginagalang ang mga tao. Kaya dapat lang, pagbayaran niya yun. Oo, tayo mga Pilipino, medyo tayo sa human right. Yung matanda na, kita nyo si Imelda, inakusahan siya ng 3 pagnanakaw na sandigang bayan. Sa panahon ni Duterte, na-arresto ba si Imelda? Hindi. Ang dahilan, for humanitarian reason, ang dahilan ng gobyerno ni Duterte. Pero yung matanda kumuha ng mangga na tumawid yung sanga sa kanyang bahay, nakulong. Nang dahil sa pagkuha niyan bunga ng mangga. Ba't walang humanitarian reason doon? Yung nasa recto, yung matanda. Rally yata yun. Nilalabas lang nila kanilang sentimiento sa gobyerno. Sa Duterte rin yun. Nakulong. Meron bang humanitarian reason na binanggit ang Duterte? Pero kay Imelda, humanitarian reason, sabi niya Kaya hindi siya inuli ni Bato. Si Bato ang PNP nun na si Enrile na-aresto ba? Ano sabi ni Duterte, kaibigan niya si Enrile? Meron ba nangyari? Di wala. Anong kaso ni Enrile? Di ba yung PIDAP? Inapoles? Si Jinggoy? Nakulong. Si Revilla nakulong sa pamagitan ng PIDAP. Alam niyo yung pagka sinabing human right, humanitarian purpose. Tignan mo lahat. Ang sabi ng iba, paano naman yung biktima ng mga hadik? Paano naman yung biktima ni Duterte? Hindi yun ang pinag-uusapan Ang pinag-uusapan yung kanya sitwasyon sa dahig. Na kesyo may sakit siya, pero ano sabi nung asawa niya, yung unang asawa, yung nanay nila Pulong, maayos siya. Sinasabi niya yan, nababalita maayos siya. Sinabi nga ni Senator Risa, nakakapagkwentuhan pa sila sa politika, sa flood control, pati nga sa love life Yan ba yung sa bagay, pare-pareho natin hindi nakikita, pero may balita Siyempre, yung side ni Duterte, kagaya ni Sara, magbabalita ba ng pit yan? Natural na sasabihin nadulas daw, kesyo natumba raw, walang malay. Saan nila napulot yun? Sabi ni Sara, sabi naman ni Misa, yung dati niyang executive secretary, si Bakla, Roque, ganon din ang dialogue.
Kesyo natumba. Oh. Kanino nila nakuha yun? Kailangan ang magbibigay ng information ang daig. Hindi yung kani-kanino lang sila nangangahoy ng balita ron eh. Ito nga nagpunta si Sunny Trillanes doon. Hindi nga nakapasok eh. Hindi nga nakapasok doon sa sinasabi eh. Ito daw si Binoy, sabi niya. Takot na daw sila kung anong mangyayari kayo. Dahil pumasok daw si Trillanes sa loob, sa selda, nakita raw. Eh, hindi po ganon. Ang sabi nga ni Bunyog kanina, napanood ko, si Bunyog nga, nanggaling din doon eh. Nauna lang si Bunyog, pagkatapos dumating si Trillanes, hindi sila nagpagkita. Napanood ko si Bunyog kanina lang dito, sa YouTube. Ang higpit doon. Kami nga, hindi nakapasok eh, sabi niya. Oh. Paano mo sasabihin na yan? Sino yung nagkwentong nadulas, natumba, nawalan ng puro mga drama lang po ng mga Duterte yun. Alam nyo naman, kita nyo? Nung presidente siya, nung gusto niya palayasin si Bongbong, ang lakas-lakas niya sa rally nila eh. Bakit nung tinatanong lang siya daig na, anong pangalan mo? Hindi maintindihan nung taga-daig. Sabi, ulitin mo nga, Mr. President, Mr. Duterte. Oh, mahilig sila sa palusot, sa drama. Alam naman ng Diyos yan eh. Oh. Alam niyo yung pagbabayad ng ibabasahin ako sa Biblia, Poemen Bible. Ano ba talaga ang inuutos ng Diyos sa tao? Meron bang inutos ang Diyos na tayo mga papatay ng tao? Dito po babasahin natin. Babasahin ko po yung Exodo, chapter 20, verse. Yan nakalagay rito eh. Ito po ito sa 13. Exodo chapter 20 verse 13. Ano nakalagay? Huwag kang papatay. Walang sinabi rito eh. Kung ikaw ay nasa mataas na posisyon, ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay mayaman, ikaw ay mahirap, ikaw ay yagit, pwede ka nang pumatay? Ito utos sa tao. Ayaw niyang ang tao ay pumapatay ng kanyang kapwa. Hindi niyo ba alam na ang tao ang lumikha ang Diyos? Tapos papatay mo yung kapwa mo? Meron pa akong babasahin dito. Kaya naalala ko nung araw si Pastor Benny Abante sa Kongreso nang hindi pa nadadala si Dig sa dahig nang iniimbestiga siya ng Quadcom. Sinermo na siya ni Pastor Benny Abante ron eh. Sabi ni Pastor Benny Abante, binoto kita eh. Pero, Mr. President, bawal pumatay, sabi niya. Bawal pumatay. Ginawa niyang halimbawa yung eksena si Jesus at si Magdalena. Na yung mga tao, nahuli nila si Magdalena na nagbebenta ng aliw. Ngayon, nagsumbong sila kay Jesus. Na nahuli nila si Magdalena, nagbebenta ng aliw. Ang gusto nila, utusan si Jesus at patayin si Magdalena sa pamagitan ng pagbato. Kasi sa kanilang mga Hudyo, stoning. Anong sabi ni Jesus? Yung walang kasalanan sa inyo ang unang bumato. Dahil sumulat sa lupa si Jesus, yumuko siya, sumusulat sa lupa. Then later on, sinabi niya kay Magdalena, wala bang bumato sa iyo? Ako man, hindi kita uusgahan, sabi niya.
Umuwi ka na at huwag ka na magkasala. Yun ang binanggit ni Pastor Benny Abante, Congressman ng Maynila ng District 6. Oh, para siyang bata sinisermonan. Wala kasi siyang human right talaga. Sa panahon niya, mismong batas ng human right, nilabag niya. Ngayon, nakikihusap sila. Nabigyan ng humanitarian reason at sana susulat sila. Yung halimbawa, nagboto sila. Kung ilan ang boto, sasabihin nila sa ICC na ganito, house arrest na lang. Siyempre, pag sinabing house arrest, sigurado sa Pilipinas ang ano nun. Ang gusto nila. Kasi nung araw pa sinasabi nila Pawin, Kesyo kinidnap. Wala nang ginawa yung abogado ni Duterte doon, kundi puro interim release. Wala namang basang gusto umako sa kanya Nakakahiya ang Pilipinas sa panahon niya. Nakakahiya ang bansa na sa panahon niya. Isipin niyo, walang gustong umako. Kung ako palagay ko, kung meron lang umuho sa mga bansa, baka nagkaroon ng interim release yan Baka nagkaroon siyang interim release Kung meron bansang, sige, pahid kami. Kasi ang gusto ng ICC, doon sa mga member ng ICC, doon ilalagay. Para baka pag siya ng hearing. Ang problema, dahil hindi pinayagan, ayan, nagdadrama. Kesyo, hindi na raw pwedeng umaten ng hearing, kesyo ganito, ganyan. Tapos lately, sabi ni Sarah, kesyo bumagsak, sabi ni kesyo. Sino nagsasabing bumagsak? Dapat manggagaling sa judge ng ng dahig ng ICC. Hindi Dapat lang, kayo kung sakali manalo yung yes dito sa Pilipinas, sa Senado, bahala na sila. So, tingnan nyo pa po Dito pa sa Biblia, dito sa Kawikaan 14:21, ang umahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama. Yung kamakin mo lang kapwa mo, masama na pala yung patayin mo pa. Kaya sabi ni Senator Risa, nilibing sila na walang kumbaga sa nicho, walang pangalan. Bakit? Hindi na nga nakita Sabi nga ni Sarah rin, hindi na umuwi, nawalan ng anak. Ang pinag-uusapan dito, hindi yung biktima ng mga drugs. Ang pinag-uusapan niyo, kung bibigyan siya ng humanitarian reason. Dapat no dyan Ngayon po, kung manalo man yung yes sa Senado, problema nila yan. So, hanggang dito na lamang tatandaan nyo, utos ng Diyos, bawal pumatay. Wala kang karapatang pumatay, kaibigan. Kahit presidente ka pa. Oo, may kapangyarihan ng presidente. Pero hindi ibig sabihin, presidente ka, pumatay ka ng tao. Hindi ganon. Siya wala nang hearing Naturingan merong korte Hindi niya nirespeto yung mga korte. Hindi niya nirespeto ang mga korte. Yung gusto niya, patay. Mamamatay tao talaga yung Duterte na yan. Kaya dapat lang na yung dalawa sinabi ni Senator Risa, yung dalawa na dating presidente ng kanilang mga bansa, hanggang ngayon nakakulong. Nagdurusa kahit na matanda na sila.
Sige, hanggang dito na lamang po, ano? Ewan ko, ano, itong bansa natin, ang mga politiko kasi, ah, kita nyo naman, blood control. Sige po, hanggang dito na lamang. Sana, meron po kayong mapulot. Kung inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, siya po ako senior citizen, stroke nurse. Senior citizen, 64, stroke nurse, 6 years, at PWD, 6 years. Sige po. God bless us all po. Bye.